Ito po yung shower na lumang shower na papalitan natin at installan natin ng heater. Itong shower head na to, yan yung tatanggalin natin at papalitan. Sige guys, simulan na natin. Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. I got a mission, pumunta sa top. Buhay mahirap, gawing masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ako mag-gets, pangarap ay Guys, ang sunod natin na project is magkakabit tayo ng water heater sa ating existing na shower. Ito yung water heater na ilalagay natin. Gold Star yung brand niya. By the way, ilagay ko lahat ng link kung saan natin nabili ang mga item na to. Ito yung safety breaker na padala niya. Libre ito sa sa unit. Isa siyang RCB type. Hindi ko lang alam kung RCBO o ibang klase. Pero siya, capable siya na yung residual current. And then additional safety device na idadagdag natin, bumili tayo ng GFCI. Ito yung GFCI na na outlet. This stands for ground fault current interrupter, just in case na may current leakage, kung baga may kuryente na magli-leak doon sa tubig na ikakasanhi na pagkakuryente nung naliligo, automatic siyang mag-shutdown. Ito automatic siya supposedly mag-shutdown, pati itong RCB na circuit breaker. Aside from that, i-assure natin talaga na siya properly grounded yung heater natin para yung yung safety level niya is talagang sigurado. Meron din siyang padalang mga coupling. Ito yung sa ilalim para sa connector, padala, libre to. At saka itong plastic na shower head, which is unfortunately wala akong planong gamitin kasi parang wala siya sa uso. So bumili tayo ng itong flat na rain shower type na shower head na meron na siyang kaakibat ng mga couplings. Yan yung ipapalit natin doon sa luma. And then itong metal na to, ito yung bracket sa likod nitong heater para siya doon siya ilalagay. Okay, ready na tayo para siya i-install. A few moments later. Guys, dalawang high pressure shower hose yung gagamitin natin. Ito yung tawag dito. Yung isa
ito yung magiging source ng tubig papunta sa heater. Ito naman galing sa heater papunta sa shower. Ngayon guys, susukat na natin yung paglalagyan ng heater. Ginamitan natin siya ng ng tawag dito ng laser leveler para para mas ma-confirm natin na straight yung ito yun. Meron tayong ganyan, social tayo. Okay. Ilalagay na natin yung bracket nung tawag dito nung heater para may kabit na natin. Sige. Guys, hindi ko na nakuna ng video yung pagkabit kasi napakasikip ng area. Wala akong way para tapos nahirapan akong lagay nung line side nung GFCI kasi sobrang sikip nung niya, yung casing niya. At nagkataon na standard na wires yung ginamit natin, medyo makakapal kaya lalong nahirapan. Pero ayan, nagawan ko ng linya galing doon sa bago nating ginawa na panel board. At least yung padala ng nung pagbili nung tawag dito, pagbili ng tawag dito ng heater is ito lang, itong breaker na to. Kaya dinagdagan ko ng GFCI para dagdag protection, lalo na as tayo, malapit siya sa tubig. Alam mo naman yung kuryente at tubig mahirap paglapitin. Isa din sa nalaman ko, na found out ko na yung grounding system ng building namin is basura. Walang kakwenta-kwenta, wala siyang kung saan-saan lang nila nilagay yung grounding system na hindi talaga nakaano sa lupa. Kaya kailangan nating magkabit ng gumawa ng grounding system talaga para dagdag protection talaga dito, lalo na to is nasa loob ng banyo. Ito yung naging linya niya. Ayan, may nakaabang na yung mga clip para sa hose. Kung mapapansin nyo po is, ayan, nakalaylay pa yung hose niya. Ito yung ito yung knob ng lumang shower. Tapos tinanggal natin yung lumang shower. Dito natin nilagay yung source ng cold water papunta doon sa heater. Ayan, ito yung nanggagaling sa lumang shower.
Samantalang yung mainit na tubig, dito dadaan, lalabas, dito nakakonect dito na sa sa bagong shower na. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin is ayusin natin yung nakalaylay na mga shower hose. Abangan natin. Sige. Para natin maayos ang para maging maayos yung pagkadikit ng natin, ng shower hose. Nakabili tayo ng ganitong klaseng hook sa sa Lazada. Kaya ito yung gagamitin natin, stainless na siya, so hindi na siya kakalawangin. Tapos ito yung magiging holder natin ito sa hose para hindi siya pangit tingnan. Sige, kabit natin. Thousand years later. Guys, dito nagtatapos yung project natin. Ayan, naikabit na natin ng maayos. Yung hose niya, ayan, naka-fix na siya ng may bracket tayong nilagay na para pang dalawang hose. Yan yung naging final na itsura yung ginawa natin. Ayan. Sige, i-try natin siyang paandarin kung talagang mainit. Okay. 1, 2. Yan. Ayan. Naka-program siya sa 30, 31. Bali P1, P1 lang siya. Ayan. Nag-increase yung temperature niya. Ayan. Ang ganda ng ang ganda na ngayon ng shower. Hindi na kagaya dati yung bilog lang. Ito is yung tinatawag natin na rain shower head. Okay guys, that's all.